ay masilayo para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya ay naglingig dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakundangan mo kami ng kanyang katabuhan na magpuli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Please be seated for a while. Ang misang ito ay iniaalay ng mga sumusunod. Ang ating sponsor ngayong gabi ay ang Barangay St. Peter Council. Pasasalamat ni na Mrs. Emerita Lin, Mariari family, Glenn Mark Uy and family, Novelias family. Speedy recovery ni na Irene Martinez, CJ Navarro, Mariari family. Magandang gabi mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay nasa bispiras ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Ang mamumuno sa pagdiriwang ng banal na sakripisyo ng misa ay si Reverendo Padre Raul Dive. Magsitayo po ang lahat.
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkalsa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol San Pedro at San Pablo upang ang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan napapasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan si Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya ang kanyang kamay, ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nanggilalas sila nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Sa daigdig ang kanilang mga Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig.
naganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galicia. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi kathanang tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro sa Diyos sa akin ng tao. Si Hesukristo ang nagpahayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kung inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasing gulang ko. At malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipinanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak, upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kanino man. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. pinupuri ka namin sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon,
nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ana Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang bisperas ng kapistahan sa inyong lahat. Hindi alam ang sagot. Mahal niyo ba ako? Huwag mo nang sasagot. Kasi baka pag sinagot, tinanong ko kayo, mahal niyo ba ako? Sumagot kayo, mahal ko kayo, Father, and I love you too. Ito ang tanong na Jesus kay Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, iniibig ko po kayo. Subalit, hindi lamang isang beses na tinanong ni Jesus si Simon na anak ni Juan. Tinanong niya si Simon ng 3 beses. Mga kaibigan, bakit kaya 3 beses pa? Pakiwari ko, ang kulit-kulit naman ni Jesus. Marami akong alam, ganun. Makukulit. Merong dahilan. Bakit 3 beses na tinanong ni Jesus si Simon kung iniibig siya nito? Sapagkat nais makatiyak ni Jesus na iniibig nga ni Simon ang Panginoon. Sapagkat ang taong umiibig, ibibigay ang kanyang buhay sa kanyang iniiro. Hindi po ba? Kapag nanliligaw ang isang lalaki, sasabihin niya, ibibigay ko sa iyo ang buwan, ang mga bituin sa langit. Pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Maliban sa Quiapo, kilala ako doon. Lahat ng pangako, buong buhay ay itatalaga, ibibigay sa kanyang minamahal. Handang magsakripisyo, handang kalimutan ang sarili para sa kanyang minamahal. Iyan ang nais matiyak ni Jesus kay Simon Pedro, kung bakit 3 beses niyang
inulit ang tanong na ito, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Subalit alam naman natin mga kaibigan, na bagamat sinabi ni Juan o ni Simon Pedro, na 3 beses niyang minahal si Jesus, ngunit hindi natin nakakalimutan ang kanyang ginawa. 3 beses niyang sinabing mahal niya si Jesus, ngunit 3 beses na rin niyang ipinagkaila ang Panginoon. Iyan ba ang tunay na nagmamahal? Na dapat nagsasakripisyo, ibibigay ang sarili para sa taong minamahal? Na sa kung saan, nung si Simon Pedro ay tinanong ng mga Romano, mga kawal na Romano, hindi ba't kilala mo ang taong ito? Kasama ka pa nga niya eh. Nakita namin eh. Tanong sinabi, hindi ko po siya kilala. Hindi po ako kasama, baka iba po. Yan ba ang taong nagmamahal? Kaya nga nakakalungkot. Minsan sasabihin, I love you. Joke lang. Pagka ganun ngayon, sa mga mag-asawa ngayon, ganun na. Honey, I love you. Joke lang. Wala na yung init ng pagmamahal. Sa pasimula pa'y sinabi sa kanyang iniirog, mahal kita 3 times a day. Cross my heart. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang aking sarili, ang aking buhay. Pero pagkalapos ng ilang taong pagsasama, katulad ni Simon Pedro, 3 taon lang, ayaw na. Hindi ko siya kilala. Ma at pa. Sino siya? Who are you? Pero, alam niyo po mga kaibigan, ang pagkukulang na ito ni Simon Pedro, ang kahinaan na ito ni Simon Pedro, ay hindi tinignan ni Jesus. Bagkos ang tinignan ng ating Panginoon ay kung ano ang magiging responsibilidad ni Simon Pedro. He continues to profoundly love Peter. Sa kabila ng kanyang pagdideny, sa kabila ng kanyang makasarili, sapagkat during that time, nung tinanong siya kung sino o kasama siya ni Jesus, ipinagkaila, takot siya. Ililigtas niya ang kanyang sarili. Sapagkat kung sinabi niya kasama siya ni Jesus, sigurado, kasama siyang magpapasa ng krus. Kasama siya at that time na ipapatong sa krus. Huwag natin sisihin si Simon kung ipinagkaila niya man si Jesus nung siya'y tanungin kung siya ba ay kasama nito. Hindi nga siya sinisi ni Jesus. Hindi po ba? Narinig ba natin sa Ebanghelyo na, ano ba naman yan? Sabi mo dati, love mo ako. Ngayon, di na. Sabi mo dati, wala kang iniisip kundi ako. Pero ngayon, iba na ang iniisip mo. Maraming nakaka-relate. Masakit yun. Subalit sa kabila niyan, mga kaibigan, hindi kinundina, hindi ipinagtago yan si Simon Pedro. Sapagkat alam na Jesus kung ano at kung anong magiging ano itong si Simon. Na sa kabila ng kanyang pagtalikod kay Jesus,
Pagkatapos na ipinako si Jesus sa krus, siya naman ang nagpapako sa krus. Mas matindi pa kay Jesus. Bakit po? Tanong niyo kung bakit. Ngayon, basta maragas na usapan. Gustong-gusto. Bakit? Mas patindi pa kay Jesus. Sapagkat si Simon Pedro ay ipinako sa krus ng patiwarik. Upside down. Si Jesus. Diyan niya, di ba? Si Simon Pedro, sa taas ang paa. Nakakapangilabot, di ba? Ganyan ang tunay. Yan ang nakita ni Jesus kay Simon Pedro. Darating ang araw, talagang ipaglalaban niya ang ating Panginoon, ang ating pananampalataya. Kaya nga po, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, kasalanan sa ating Panginoon, hindi. Simon Pedro, kung mahal mo ako 3 times a day, I love you not because of, but in spite of. In spite of your denials. In spite of your weaknesses. In spite of your frailties. In spite of your inadequacies, unworthiness, I still love you, Peter. Sapagkat hindi nabawasan ang pagmamahal ni Jesus kay Pedro sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Tayo rin po, mga kaibigan. Ilang ulit na tayo nagkamali. Ilang ulit na tayo tumalikod. Ilang ulit na tayo nagkasala. Pero paulit-ulit tayo sinusuyo ng Panginoon. Halika kayo. Follow me. Follow me. That's how God loves us. He loves us unconditionally. Hindi niya tinitingnan kung ilang ulit ka na, ilang beses ka na nagkamali, nagkasala. Hindi lamang second chances ang ibinibigay. Second chance or third chance ang ibinibigay ng Panginoon. Hanggat kinikilala natin siya na siya ang ating Panginoon. My Lord and my God, He will always love us. And He will always forgive all of us. Not only 7 times, but 70 times, 7 times. Kwentahin niyo. Mahina rin kayo sa math, di ba? Kaya wag na. Kaya po mga kaibigan, dapat kung tunay na mahal natin si Jesus, totoong katulad na si Simon Pedro, ipinagkailan natin, iniwanan natin, tumalikod tayo sa Kanya. Pero sana katulad ni Simon Pedro, pagdating ng araw, we are also ready to face our own death in defending our faith. Saint Cyril of Alexandria wisely states that we are not worthy to be called Catholics if we don't defend rather our faith. Hindi tayo mga Katoliko kung hindi tayo handang ipaglabang ang ating pananampalataya. Yan ang sinabi ni Saint Cyril of Alexandria. Katulad ni Simon Pedro, ang ating kapitapitagang patron, sana tayong mga nasasakupan ng Barangay St. Peter, ng St. Peter and Paul Chapel, sana tumalima tayo sa panawagan ni Jesus, follow me. Sana sumunod tayo sa Kanya, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang at kasalanan, sumunod tayo at isakripisyo natin ang ating sarili para sa Kanya.
para sa ating pananampalataya. Iyan ang mensahe ng kapistahan ni San Pablo at San Pedro. Maganda rin pag-usapan sa San Pablo. Ano ang kanyang naging buhay? Sa simula, mamamatay tao. Sa simula, masama. Sa simula, kinakalaban niya ang mga sumusunod kay Jesus. Pero mayroong pagkakataon na siya, ang kanyang puso ay hinipo ng Diyos, hinipo ni Jesus, lumambot at sumunod kay Jesus. At si San Pablo nga ay tinaguriang the most traveled missionary in the history of the church sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Mamamatay tao dati. Makasalanan dati. Pero inuulit ko, katulad ni Pedro, hindi tinignan ng Diyos, hindi tinignan ni Jesus ang kanyang kasalanan. Ganun din po tayo. Sana po, huwag niyo sabihin, Father, sorry po. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Ang dami kong pagkukulang. Ang dami kong kasalanan, Father. Kaya nga, Father, hindi na ako nagsisimba eh. Huwag natin isipin niyo. Hindi ang kasalanan mo ang tinitingnan ni Jesus. Kung hindi, kung ano ka sa hinaharap. Magiging ano ka sa hinaharap. Meron tayong pare sa Archdiocese of Manila. Isang drug addict na kulong. Ngayon, pare, tumutulong sa mga bilanggo. Ganyan. Sabi nga sa wikang Ingles, God works in a very mysterious way. Ako nga, hindi ko naman plinanong magpare. Ang gusto ko dati, mother. Ano yung sabi ko? Mabisyo po ako. Sugaron ako ng mga kabataan ko. Hindi ako nagsisimba. Nang-chicks din ako doon. Mabuti ng chicks kaysa cats. Pero sa isang bigla, tinawag tayo ng Diyos. Ngayon ay 20 taon na akong pare. Kaya mga kaibigan, anong sinasabi ng Ebanghelyo? Ayon kay, ano na nga ba? San Juan. Sabi ni Jesus, follow me. Huwag niyo tingnan ang inyong sarili. Pakinggan niyo ang tinig ni Jesus. Sumunod ka sa akin. Amen. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao sa lang ng Espiritu Santo, ipinanak ng Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mayumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga bubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatay at muling pagkabuhay ni Jesus.
Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid at pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o maihigaw ng mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang galit ng mga taong na biktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang mga may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama namin na sa langit, Ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Nilin namin ito sa pamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kaibigan upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at kakarangalan, sa kapinangapangan at sa buong sambayanan niya. Ang naming lumikha, ngayong idinarangal sina Apostol San Pedro at San Pablo sa kanilang dakilang kapistahan, inihahanda namin sa mga hapag ng iyong banal na dambana ang aming mga alay upang kami nangangambang may malaking kakulangan ay magandang looban mong suklian ng dakilang kapupunan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainin. Itaas at Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nilog mo ngayon aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Ama namin banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para maayos sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sa muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagdapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, San Jose, San Pablo, San Pedro, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iabiyag mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. at sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you all. Mga kaibigan, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayong inaanyang makisa at makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa banal na pakikinabang, dulutan mo ng lakas kaming lahat na iyong binigyang liwanag sa itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Meron pa bang announcement? Siguro ko yung misa natin bukas ay sa ganap na 5 ng hapon upang mabigyan natin ng daan ang prosesyon pagkatapos ng misa sa alas 5 ng hapon. Yun na yun? Bakit pumunta ka pa? Sorry, yun na pala yun. At siyempre, nais kong pasalamatan unang-una ang ating sponsor sa panghuling gabi nating pagnunubina, ang Barangay St. Peter, sa pangunguna ng ating butihing kapitan at ang kanyang may bahay at ang kanyang konseho at sa lahat ng mga opisyalis ng Barangay St. Peter, maraming salamat po sa inyo sa inyong pagdalo sa isang ito. Ganun din po, nais kong pasalamatan ang aking mga naging katuwang sa banal na pagdiriwang, ang aking mga kasama sa ating parokya, ang mga lectors, lector, commentator, the priest ministers, the night civil altar, at ang ating choir, ang SPYO choir. Maraming salamat. Wala na po pang iba. At sa inyong lahat na dumalo sa misang ito, muli, maraming salamat po sa inyo. At sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos sa punang iyong mamahal sa buhay at pamilya, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, tayo'y humayo at sumunod sa ating Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos. Pululan palakpakan natin ng Panginoon, ang ating mahal na patron, San Pablo at San Pedro. Magandang gabi po sa inyong lahat.